nagde-decide sa budget ng Pilipinas. Yun ay si Martin Romualdez at si Zaldico. Ang Banateros po sa SMNI. Ma'am, may we have your reaction po doon sa naging hakbang ni Marcos Jr. to investigate contractors on the flood control project. Sa tingin niyo, ma'am, mas dapat imbestigahan at panagutin ang mga kongresista na involved sa anomalous project kaysa sa mga contractors? Well, lahat sila dapat. No, hindi lang yung mga contractors dahil yung mga contractors ay mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives. Kung maalala ninyo, meron akong ginawa na interview noon kung bakit ako umalis sa Department of Education. Binagyat ko doon na 2 tao lang ang nagde-decide sa budget ng Pilipinas. Yun ay si Martin Romualdez at si Zaldico. At yung mga kasamahan nila o mga grupo nila, kasama din nila yon sa paghati-hati noong budget ng Pilipinas. Dahil nakita namin yon sa Department of Education, nabanggit namin yon kay BBM na ganun ang ginawa, pero noon ay wala siyang reaction. Tapos bigla ngayon, meron na siyang reaction. Paniwala ko, ginagawa nila yan para lang sabihin sa susunod na baha na, tingnan nyo, may ginawa naman kami. Pinaghahandaan niya lang yung excuse niya para sa susunod na baha. Ma'am, in the recent survey of WR Numero Research, you appeared as the early frontrunners for the 2028 national election. Despite of the issues, ma'am, you are taking the lead nationwide with 31.4%. Sapat na ba itong numbers, ma'am, to convince you to run as president? Ang problema ko kasi sa mga surveys ba, kasi hindi ko alam kung reliable sila or hindi, kung anong survey man yun, no? Pero assume na lang natin na very reliable yung survey na yan. Una, yung pagpapasalamat ko sa ating mga kababayan sa patuloy nila na pagtitiwala kahit na tuloy-tuloy yung atake at paninira sa akin at sa aming opisina sa Office of the Vice President. Yan din yung dahilan kung bakit ako inaatake. Kasi lahat ng gustong tumakbong Pangulo, syempre ang uunahin nila talaga na hilain pababa ay yung nangunguna. Kaya parang in a way, blessing siya dahil nandyan yung tiwala ng mga tao at malaki yung pasasalamat ko dahil naniniwala sila sa kakayahan ko na magtrabaho para sa ating bansa. Pero hindi din siya maganda or mabuti para sa akin dahil ako din yung hinahabol ng mga nangangarap na maging Pangulo ng Pilipinas.